Are you ready, Pierre? Tumango si Pierre at mabilis na hinanda ang kanyang sniper rifle at mabilis na dumapa sa mataas na bundok. Hindi alintana ang dilim, nagawa pa ring tignan ni Pierre ang mga kasama niya. Bukod tangi at nag-iisa sa pinakamagaling na sniper si Pierre, kaya agad naman siyang inassign sa misyon. Mukhang malaki ang kalaban natin ngayon sabi ni Ian. Drug dealer ang kailangan natin mapatumba at kailangan natin ilagay sa base natin. Ewan ko ba at ang hilig ng mga matatanda ngayon sa illegal na gamot? Nakangiwing saad ni Pierre. Natawa si Ian na isa ring sniper. Malamang yan wala magawa sa pera. Ito na ang naging buhay ni Pierre sa mga nakalipas na taon. 10 sila sa kanilang grupo at nagtatrabaho sila sa ilalim ng gobyerno at trabaho rin nila na pumatay ng mga tao dahil utos ng nakakataas. Nakakaburiw man ang trabaho ni Pierre ay hindi yun alintana dahil mataas pa rin ang sweldo niya. Hindi nga lang siya pwede sa field dahil siya ang mata ng kanilang grupo. Aya, slow down. Natatawang sabi ni Ian. God, ang tagal lumabas. Nagtitimpi sa galit ang boses ni Aya. Calm down, Aya. Ngumisi si Pierre at umayos ng dapa sa bundok. Fine. Just keep safe, Pierre. Malambing ang boses ni Aya na ikinatawa pa ng kanilang mga kasama. Napailing na lang si Pierre at maya-maya ay may sunod-sunod na dumating na mga kotse at sigurado sila na ito na ang boss. Nakita na agad ni Pierre ang target, ngunit may nakita siyang babae. Nangunot ang kanyang noo at nakita ang isang babaeng nakasuot ng putong na itim at tanging mga mata lang ang makikita. Wait. He zoomed it and Pierre saw a woman. What now, Pierre? Naiinis na tanong ni Red. Teka lang, may babae sa gilid. At sigurado akong pumasok siya sa loob. Go! Singhal ni Pierre. Tiningnan niya pa ulit at nakitang sunod-sunod ang putok ng baril. Mabilis na tinamaan ni Pierre ang mga tauhan gamit ang kanyang sniper rifle. Mabilis sa mga nangyayari at halos hanapin ni Pierre ang babaeng pumasok. Nagtagis ang panga niya at mabilis na pinapatamaan ng mga lalaking magtatangka sa babae. She's good. Sino kaya yan? Sumusugod siya na mag-isa. Kaninong agency naman kaya ang babaeng yan? Aya, get the girl. Make sure na makakalabas siya dahil delikado. Copy. Sagot ni Aya. Pinanood ni Pierre ang babae at namangha nang magawa nitong lagpasan ang 3 lalaki gamit ang mga kamao nito. Mas lalo pang namangha si Pierre nang biglang magtumbling ang babae at nagawang sumakay sa balikat ng lalaki at doon binalian nito ng ulo sa katumalon. Wow! Sabi ni Ian. Ayaw makinig ng babae. Inis na sabi ni Luis. She's good at combat. Yes, she's good. Bakas ang pagkamangha sa boses ni Renz. Napailing si Pierre at agad kinuha ang maliit na baril at tumayo. Masyadong marami at kung ayaw makinig ng babae siya mismo ang pupunta. Cover me, Ian. Kukunin ko yung babae sa loob. Okay, go! Guys, paparating na si Papa Pierre. Napailing si Pierre at agad na tumakbo papunta sa loob at hinanap kaagad ang babae, ngunit wala. Nakita niya sa isang silid at agad na tumakbo doon. At nakita ang babae na nakatutok ang baril sa matanda na kalmadong nakaupo. Sabihin mo sa akin nasan si Ruel? Tanong ng babae. Wala akong alam sa sinasabi mo. Isa pa, hindi ito ang tamang lugar kung saan mo dapat hanapin si Ruel. Akala ko ba tatay mo ang lalaking? Shut up, tanda. Maangas ang pagkakasabi ng babae. At nakaramdam siyang may nakatingin sa kanya, kaya naman napailing siya. Magbibilang ako ng 1 hanggang 5. At kapag nakita ko pa ang pagmumukha mo, humanda ka.
Isa. What? He's a drug dealer. Ba't mo siya paaalisin? Singhal ni Pierre. Dalawa. What? No! Sigaw ni Pierre at humarang ngunit natigilan siya na makita ang mata ng babae. Putya, ang ganda. Hindi siya pwedeng umalis. Gumalaw ang maskara ng babae, tanda ng pagngisi. Hindi rin naman siya makakatakas sa akin, kaya umalis ka at hayaan mo ang lalaking yan. Kahit na, singhal ni Pierre. Pinaghirapan namin siyang mahanap at patatakasin mo lang? Kasabwat ka ba ng lalaking yan? Lahat ng kasama ni Pierre ay nasa isang silid at hawak ang drug dealer. Napatingin doon ang babae at tiningnan ng lalaki. Freya, paano ba yan? Mukhang hindi mo na mahahanap ang taong gusto mong makita at ang mga tanong na gusto mong masagot. Nagtatakang napatingin si Pierre sa seryosong si Freya na nakatitig lamang sa lalaki. Hindi alam ni Pierre na may ganon kagandang pangalan at ganon na lang kalakas ang tibok ng kanyang puso nang tingnan siya ni Freya. Kasabot ba yung babaeng yan? Tanong ni Aya. Then let's kill her. Tumawa ang drug dealer. Baka kayo pa ang unang patay ni Freya. Nakakatakot. Nagulat ang lahat nang biglang pumutok ang baril gamit ni Freya at bumulagta ang lalaki sa kanilang harapan. Malamig ang tingin ni Freya kay Pierre, ngunit imbis na matakot si Pierre ay namangha pa siya at napatingin sa babae na naglakad palayo pagkatapos may kunin sa bulsa ng drug dealer. What just happened? Tanong ni Pierre. Inis na napatingin si Freya sa kanyang boss na kalmadong umiinom ng kape. Naiinis siya sa isipin na naisahan na naman siya ng mga taong hinahanap niya at dumating sa punto na kailangan niyang patayin ng isang taong kilala ang buong pagkatao niya para lang hindi siya mapahamak. Ano nangyari? Tanong ni Claudio. Naisahan na naman ako ng lintik na ruwil na yon. At ang nakakainis pa? Dahil hindi lang ang taong yun ang nandun, kundi may mga taong nangyaalam pa sa plano ko. Nalaman pa nila yung pangalan ko. Mukha bang hindi ko kayang tapusin ang misyon ko? Natawa naman si Claudio. Nalaman mo ba mga gusto mong malaman? Hindi. Dahil sa pakikialam ng mga taong yun. Inis na sabi ni Freya. Ngumisi si Claudio at maya-maya lang may kinuha siyang envelope at ibinigay kay Freya na kunot ang noo. Bago ka mainis, may misyon muna ako para sa'yo. Kailangan mo mahanap ang lalaking yan at may kinalaman ng lalaking yan sa human trafficking. At sa tingin ko may kinalaman din sa nangyari sa kapatid mo. Mr. Chu? Maraming kaso ang nakapatong sa kanya. At iba't ibang bata din na binibenta at kilala rin bilang isang mayaman na businessman. Anong gusto mo mangyari sa taong to? Bakit hindi mo imbestigahan na malaman mo ang sinasabi ko? Baka yan na rin ang tamang tao na maglilid sa'yo sa kapatid mo. Sa araw na yun, ay naisip ni Freya na pumunta sa isang shooting range. Iniisip niya na sana buhay pa ang kapatid niya. Kahit hindi nang walang kwenta niyang magulang. Dahil kaya pinasok ni Freya ang pagiging isang tao ng mafia boss ay para mahanap niyang nawawalang kapatid. Miss Freya, nandito ka na pala? Sabi ni Lance. Pasensya ka na po at may umuko pa muna ng pwesto niyo. Pero nakahanap naman ako na mas maganda. Okay lang. Sino ang pumunta sa pwesto ko? Hindi na dapat pang tanungin. Dahil narinig na ni Freya ang tawanan sa lagi niyang pwesto at nakita ang lalaking humarang sa kanya noong isang gabi. Agad na nanliit ang mga mata ni Freya at kung hindi siya nagkakamali, 10 sila. Ngunit agaw atensyon si Pierre na seryoso na pinapatamaan ng target. Kiling mo, Pierre? Sigaw ng babae. One shot lang oh. Natatawang sabi ng lalaki. Napailing si Freya at agad na kinuha ang baril at tumabi sa pwesto ni Pierre na napatingin sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Pierre na makita si Freya at mas lalo siyang nagulat nang sunod-sunod ang tama ng baril nito sa target. Mas lalong namangha si Pierre
nang makitang lahat ng tama ay sa ulo. Wow! Bulong ni Pierre na narinig ni Freya. So nandito ka? Sabi ni Freya at tinanggal ang headphone niya. Kilala mo ako? Nakita na tayo, hindi ba? Napakurap si Pierre at tumango. Dahil aaminin niya na intimidating ang dating ni Freya. Ngunit hindi naman siya nagpatalo. Ikaw yung babae na bigla na lang sumugod sa loob ng kuta ng mga sindikato, hindi ba? Hindi ka ba natakot nun? Nagtaas ng kilay si Pierre. Sa isang katulad mo, dapat hindi ka pumasok o bigla na lang sumusugod. Salamat sa concern mo pero hindi ko kailangan. Natigilan si Pierre at maging ang mga kasama nito. Malaki ang ambag sa akin ng lalaking yon. At malaki ang role niya sa pamilya ko. Kaya hindi mo alam kung gaano kalaking bagay ang nawala sa akin. Seryoso at mahihimigan ang galit sa boses ni Freya. Natawa naman si Pierre. Now it's my fault. Drug dealer din ang lalaking yon. At kailangan din namin siyang mahuli at dalhin sa basement. Bakit ba pilit mong pinoprotektahan ang lalaking yon? Dahil sindikato rin siya. Mataray na singit ni Aya. Dapat pa nga, nagpasalamat ka at niligtas ka pa namin. Heto ka ngayon nagyayabang. Ginagawa lang namin ang trabaho namin kaya wag mo kaming sisihin. Thank you. Ngumisi si Freya at tinaas ang baril at tinutok kay Aya na nabigla. Hey, what's your problem? Inis namang sabi ni Renz. Bumuntong hininga si Pierre at agad na lumapit at binaba ang baril ni Freya. Fine. Hindi namin alam kung ano bang meron sa lalaking yun, pero he's dead. Huminga ng malalim si Freya. Dahil ayaw na ayaw niya sa lahat, yung nangingialam sa misyon niya. Lalo pat may kinalaman sa kanyang pamilya. Tiningnan niya si Pierre, at kahit pa nakasuot siya ng mataas na boots, ay mas matangkad pa rin ang binata. Yes, he's dead. Malamig na sabi ni Freya. Huminga siya ng malalim at tiningnan si Aya na masama ang tingin sa kanya. Next time, don't mind me and do your freaking job. Hindi na rin naman tayo magtatagpo sa susunod. At yan ang sigurado ako. Mabilis na tumalikod si Freya at nag-focus na lang sa kanyang baril. Huminga ng malalim si Freya at agad tinapos ang ginagawa at mabilis na umalis doon dahil mainit lang ang ulo niya kapag naiisip ang nangyari. Claudio, pwede ko bang mahingi ang impormasyon ng lalaking humarang sa akin noong isang gabi? I think he's a sniper. Sabi ni Freya. Wait, his name is Pierre Domingo. Bakit ka naging interesado? Nakangising tanong ni Claudio. Gusto ko lang malaman kung anong agency niya. That's interesting. Pero Freya, ang priority natin ay ang kapatid mo. At hindi tayo pwede basta-basta magtiwala. You know you're my ace. Hindi ka pwedeng mapahamak sa kuryosidad mo. Yes, boss. Thank you, Claudio. Ngumiti si Freya. Umaga pa lang ay kumikilos na si Freya para mahanap ang kalaban niya. Isa lang naman ang gusto niya. Yun ay ang mahanap ang kanyang kapatid na nawala ilang taon nang nakalipas at hindi man lang niya nagawang iligtas. Gusto ni Freya na magbayad ang mga taong gumawa nun sa kapatid niya. Good morning, ma'am. May I know your order po? Tanong ng waitress. Chicken fillet, please. Okay, ma'am. Huminga ng malalim si Freya at binasa ang kakasend lang na information tungkol kay Pierre. Isang hitman at kilalang magaling sa pag-asinta ng mga kalaban. Kilala din si Pierre bilang may-ari ng malalaking bar sa bansa at kilala rin sa pagiging single na bachelor. Tumaas ang kilay ni Freya na nabasa niya na hindi lang kilala sa negosyo si Pierre, kundi rin sa pakikipaglandian sa mga babae. Ito na po ang order niyo, ma'am. Thanks, sabi ni Freya. Pagkatapos niyang kumain, ay lumabas siya at huminto siya dahil pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanya o nakasunod. Huminga ng malalim si Freya
at nagsimulang maglakad papunta sa isang kasino. Sa kabilang banda naman ay si Pierre na nanonood sa bawat galaw ni Freya at siguraduhin na ligtas. Hindi mapigilan ni Pierre na sundan si Freya, kaya heto na naman siya ngayon, nakasunod at nanonood. Bakit ko nga ba ginagawa to? Natatawa si Pierre at umayos ng dapa sa mataas na building. Mukhang tinamaan ako Nang hindi niya makita si Freya, ay agad niyang inilapit ang kanyang gamit at mabilis na bumaba habang si Freya naman ay pumasok sa isang establishment kung saan nandun ang pangalawang taong kilala niya. Umupo si Freya at agad tinawag ang manager ng kasino na si Yael. Freya! Bakas ang gulat sa mga mata ni Yael. Nung ginagawa mo dito? Gusto ko lang makausap ka. Sinenyas ni Freya ang upuan sa tapat niya. Alam mo kung ba't nandito ako, Yael. At alam mo kung ano rin ang kaya kong gawin kapag hindi ka nagsabi ng totoo. Huwag ang kasino na to, Freya. Matapang man, ay nababakas kay Yael ang takot at kaba dahil nasa harap niya ang dalaga. Anong gusto mong pag-usapan? Huminga ng malalim si Freya at ngumisi. Nandun ka na kunin ng kapatid ko. Dahil dati kang kanang kamay ng taong yun at si Brando. Nakita niyo kung paano minaltrato ang kapatid ko. Kaya sigurado akong alam mo kung nasan siya. Wala akong alam sa sinasabi mo, Freya. Hindi na ako kasama sa grupo nila at matagal na akong umalis. Huli na makita ko ang kapatid mo. Ngumisi si Freya at sa pamamagitan ng pagtitig niya, ay pinaramdam niya ang galit kay Yael. Ikaw ang may hawak sa kapatid ko nung gabing yun. At malinaw pa sa memorya ko na ikaw ang unang nakakita sa kanya. Bata pa ako nung nangyari yun. Ngunit hindi ko makakalimutan na nangyari. Bumuntong hininga si Yael. Kung ganon, hindi ako ang tamang tao para. Mr. Chu, tama ba ang pangalan na binanggit ko? Malamig na tanong ni Freya. Natigilan si Yael dahil paano nito nalaman ang pangalan ng kanilang boss. Ngumisi si Freya nang mapagtanto na tama ang hula niya at tama ang pangalan na sinabi niya sa harap ni Yael dahil si Chu ang kanilang boss. Anong ginawa mo kay Brando? Galit na tanong ni Yael nang may mapagtanto. Iniisa-isa mo kaming lahat, tama ako? Dahil gusto mong maghiganti sa nawawala mong kapatid, tama ba ako, Freya? Tumayo si Freya at agad tinaas ang baril. Napatayo si Yael at mabilis na naalerto ang mga kasama nito. Hindi nagdalawang isip si Freya. Napaputukan si Yael na natamaan sa braso. Dahil maski ang binata ay nabigla. Freya! Sigaw ni Yael at sumenya sa kanya mga bata na huwag sumugod. Wala kaming alam sa paghihiganti na meron ka kaya tigilan. Tigilan? Bakit ko titigilan ang mga taong may dahilan kung ba't nawawala ang kapatid ko? At sa tingin mo ba dito matatapos ang paghihiganti na meron ako, ha, Yael? Alam mo rin ba, napatay na ang kaibigan mo si Brando? Tila nang aasar ang mga mata ni Freya. Nang gagalaiti na napatingin si Yael kay Freya at tila napigtas ang kakarampot na pasensya ni Yael. Patayin niyo ang babaeng yan. Easy as cake. Sumugod si Freya ng mag-isa at agad na sinuntok sa panga ang lalaking lumapit sa kanya. Mabilis niyang nailagan ng dalawang lalaki na nasa gilid niya at agad na sinipa ang dalawa pa. Nang sumugod ang mga tao ni Yael, ay siya namang pagsugod ni Freya ng walang mintis na suntok at sipa na talagang nagpapaubo ng dugo sa mga kalaban niya. Sa tingin mo ba, yan lang ang mga taong mga kalaban mo? Galit na sigaw ni Yael. Maling lugar ang pinuntahan mo, Freya. Maling tao rin ang kinalaban mo. Hindi nasusukat ang dami ng tao mo sa kakayahan na meron ako, Yael. Natawa si Freya at hinagis sa lamesa ang lalaki. Huwag ka lang magpahuli sa akin, Yael. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko kapag nalaman ko na pinagtatakpan niyo si Mr. Chu. Sunod-sunod ang sumugod kay Freya, kaya agad niya naman itong sinuntok-suntok. Habang ginagawa niya yon, ay nagtataka siya
Bakit bigla na lang nauubos sa mga tao sa harap niya? Isa-isang bumabagsak ang mga lalaki na akmang susuntukin at lalapitan siya. Kaya agad na patingin si Freya sa labas. Doon nahagip na mga mata niya ang pamilyar na lalaki. Pierre? Anong nangyayari? Sigaw ni Yael. Bago mo lisanin ang mundong tunasan ng kapatid ko. Malamig na tanong ni Freya habang dahan-dahan na naglalakad papunta kay Yael na umaatras. Nasaan si Flora? Wala akong alam sa sinasabi mo. Bakit hindi mo tanungin na magaling na si Mr. Chu? Nagtagis ang panga ni Freya at mabilis na kinuha ang baril. At akmang ipuputok na niya ang baril nang biglang bumulagta si Yael. Nanlaki ang mga mata ni Freya at napatingin sa labas nang makitang nandun pa rin ang lalaki. Pierre, bakit? Bulong ni Freya at titig na titig kay Pierre na nasa labas. Bakit mo ginagawa to? Kailangan mong pumunta sa event na yun, Freya. Kailangan kasama kita doon dahil ikaw ang tagapagmana ko. Napatingin si Freya kay Claudio at agad na napangiwi sa ideya na kailangan niya mag-dress sa isang event. Hindi pa man siya nakaka-recover sa nangyari kagabi, ay laman ng isip niya si Pierre at bakit ito ginagawa ang mga bagay na hindi naman dapat. Hindi tuloy alam ni Freya kung may usapan ba sila o kung ano man ang ginagawa ni Pierre ay hindi niya kailangan at ayaw niyang kailanganin. Freya, kinakausap kita. Madalas ka nang tulala. Ano na naman bang problema? Wala naman. Iniisip ko lang ba't sinusundan ako ni Pierre. Nakita ko siya kagabi nang kausap ko si Yael. Baka interesado sa'yo. Nagkibit palikat na saad ni Claudio. Napangiwi si Freya. Interesado ba siya sa ugaling kriminal? Natatawang tiningnan ni Freya si Claudio. Sasama ako sa'yo. Sa araw nga na yon, ay nagbihis si Freya ng isang purple halter top dress na kitang-kita ang likod niya at ang lalim ng hati niya sa dibdib. Nang matapos, agad siyang bumaba at sumipol si Claudio dahilan para mapangiwi siya. Babaeng babae ka ngayon. Though, you're sexy. Manahimik ka at baka mabaril kita. Inis na sabi ni Freya. Tara na. Natatawang saad ni Claudio. Sumakay sila sa limousine papunta sa event at iniisip na kaagad ni Freya na protektahan ang kanyang boss laban sa mga taong baka mamaya ay lumaban sa kanila. Nang makarating sila, ay marami na kaagad tao, kaya naman mabilis ang lakad nilang dalawa kasama ang bodyguards ni Claudio at iba pa. Huminga ng malalim si Freya at agad na hagip ng mga mata niya si Pierre na umiinom ng alak. Gwapong-gwapo sa suot na itim na tuxedo. Freya, pupuntahan ko lang yung kanegosyo kong si Ruiz. Kapag may kailangan ka, puntahan mo na lang ako sa gilid. Take care. Hinalikan ni Claudio ang pisngi ni Freya. Mag-iingat ka. Seryosong paalala ni Freya dito. Tumango si Claudio at agad naman naglakad si Freya at kumuha ng baso ng wine. Napatingin sa kanya si Pierre at iniwan ng mga kasama nito, kaya nagtaas ng kilay si Freya at mabilis na sumandal sa counter. Bakit nandun ka kagabi? Sinusundan mo ba ako? Tanong agad ni Freya. Interesado ako sa'yo. Titignan ko lang kung mahahalata mo ako at nangyari nga. So papansin ka nga. Tanong ni Freya at tiningnan si Pierre. Ouch! Natatawang sabi ni Pierre at napahawak pa sa dibdib. Napailing si Freya. Sinabi ko na hindi ba? Huwag kang makialam sa mga ginagawa ko at hindi naman tayo magkakilala. Wala tinamaan ako sa iyo, Freya. Hindi mo ako mapipigilan na hindi ka sundan. Kahit naman pakiramdam ko alam mo. Ani Pierre. Bumuntong hininga si Freya at tiningnan si Pierre. Anong kailangan mo sa akin? Seryosong saad ng dalaga. Natigilan si Pierre dahil maski siya ay hindi alam kung anong kailangan kay Freya. Ang gusto lang naman mangyari ni Pierre ay magkakilala silang dalawa dahil interesado siya sa dalaga at hindi niya alam ba't sinusundan niya ito.
Ni hindi nga alam ni Pierre, bakit sa dami ng pwede niyang magustuhan si Freya pa, na wala naman pakialam sa kanya. I don't need anything. Sabi ni Pierre, this time ay seryoso na. Hindi ko alam. Interesado ako na makilala ka. Kahit alam kong wala ka naman pakialam sa akin. Interesado ako kung bakit pinatay mo ang lalaking yun. At maging interesado ako sa dahilan mo. Hindi mo gugustuhin na malaman, Pierre. Hindi tayo magkakilala. At we're totally strangers. So please. Teka. Hinawakan ni Pierre ang braso ni Freya. May tao sa likod ng malaking kurtina at nakatutok sa'yo. Hindi na natapos pa ni Pierre ang sasabihin nang magkagulo na ang lahat. Mabilis na hinawakan ni Pierre ang kamay ni Freya at nagtago sila sa ilalim ng lamesa. Nanlaki ang mga mata ni Freya at napatingin kay Pierre na seryoso. Pakiramdam ni Freya ay may kung anong kiliti siyang naramdaman at kaba sa kanyang dibdib. Nandito na naman sila. Natatawang saad ni Pierre. Tiningnan niya si Freya na nakatingin sa kanya. Okay ka lang? Oo. Saad ni Freya dahil ramdam niya ang tibok ng puso niya. I'll keep you safe. Sabi ni Pierre. Hindi ko kailangan. Napalunok si Freya at napatitig na lang sa kamay nila magkahawak. Alam kong hindi mo kailangan pero gagawin ko pa rin. Seryosong sabi ng binata. Nasa likod ng kotse ko at sabay tayong aalis dito. Tatakbo ka sa kanan, ako naman sa kaliwa. Sigurado akong hahabulin nila ako sa kaliwa kaya mauna ka na. Mabilis na ginawa yun ni Freya, ngunit hindi siya matahimik lalo pat sunod-sunod ang putok ng barel. Napatingin siya kay Claudio na nakaharang ang mga tauhan nito, kaya naman inis na binunot ni Freya ang baril na nakasabit sa kanyang pocket gun. Pierre! Sigaw ni Freya. Tumakbo si Freya at mabilis na hinarang ang lamesa sa gitna nilang dalawa at gulat na siyang napatingin nang may dugo sa braso ni Pierre. May dugo ka. I'm fine. Napangiwi si Pierre at huminga ng malalim. Hindi ka okay. Kailangan na nating umalis dito. Paano ka? Tanong ni Pierre. Ngumiti si Freya at nagtaas ng kilay. Hindi mo ata kilala kung sino ang kasama mo. Aalis ako ng kasama ka. Mabilis na hinanap ni Freya si Claudio at nang magtama ang kanilang mga mata ay tumango silang pareho. Tumayo si Freya at lahat ng tao na makita niya ay nakabulagta na at ang iba sa kanila ay buhay pa. Mabilis na pinaputok ni Freya ang baril at agad na hinawakan si Pierre. Cover the ace! Sigaw ni Claudio. Claudio! Tawag ni Freya. Assassins! Saad ni Claudio at napatingin kay Pierre. Okay ka lang? Tumango naman si Pierre. Did we meet before? Napatingin si Freya kay Pierre at ganon din kay Claudio na malamig ang mga matang nakatingin sa kanya. Ngumiti si Claudio. No, we're strangers. Malamig na saad ni Claudio at agad umalis kasama ang mga tauhan niya. Weird. I saw him somewhere. Bulong ni Pierre. Nanliit ang mga mata ni Freya at napalingon kay Claudio. May tinatago ba ito sa kanya? Nakauwi na raw sa Pilipinas si Mr. Chu, Freya. Naubusan ata sila ng mga bata na ipapadala sa ibang bansa. Napatingin agad si Freya kay Claudio habang abalang-abala sa kanyang ginagawa. Kakarating lang ni Claudio galing sa kung saan man. Umayos na upo si Freya at hinintay pa ang sasabihin nito. Ayon lang sa source ko, naghahanap ulit si Mr. Chu ng mga bata at ibang dalaga na ipapadala nila sa ibang bansa. Kikita sila doon at papasok ang pera sa account nito. Baka nandun ang kapatid mo, Freya. Makita ko lang talaga ang pagmumukha ng lalaking yan. Hindi ako papayag na makita ko pa siyang humihinga. Umirap si Freya at napatingin kay Claudio. Nga pala, hindi mo sinabi sa akin na magkakilala kayo ni Per. Ha? Tanong naman ni Claudio. Nagtaas ng kilay si Freya. Tinanong kanya kung magkakilala kayo. Sinagot mo siya pero iba naman ang sagot ng mga mata mo. Akala ko ba pinagkakatiwalaan mo ako, Claudio? Napakurap si Claudio dahil nakalimutan niyang malakas ang pakiramdam ni Freya.
Claudio, lahat ng sikreto ko ay sinabi ko na sa'yo. Para na nga tayo magkapatid sa ginto. Ang pagkakaiba nga lang, boss kita at alaga mo ko. Anong koneksyon mo kay Pierre? Seryosong seryoso ang mukha ni Freya habang nakatingin kay Claudio. Huminga naman ng malalim si Claudio. I've been protecting him since he entered that organization for so long. Hindi ako sigurado kung siya ba'y nawawala kong kapatid Freya. Natigilan si Freya at napatitig kay Claudio. Kaya lang sila nagkasundo nito dahil pareho nilang hinahanap ang kapatid nila. Ngayong sinabi ni Claudio ang dahilan, nakakagulat talaga. Kaya natutuwa ako na naging malapit siya sa'yo dahil hindi ko na kailangan pambantayan siya ng nakatago. At mukhang interesado naman sa'yo si Pierre. Kaya magiging madali. Teka, parang sinasabi mo naman na magkakatuluyan kami ng lalaking yun. Nagtaas ng kilay si Freya. Bakit? Ganun naman ang mga type mo, di ba? Bad boy? Nang aasar ang boses ni Claudio. Napakurap naman si Freya at ngayon, nabuksan na naman ang buhay pag-ibig niya. Ay iritado na naman ang buong sistema niya. Hindi naman masakit sa mata si Pierre. At ganun nga ang mga tipo niya. Pero the fact na hindi sila magkakilala, baliwala ang sinabi ni Claudio. Now you're thinking of him. Come on, Freya, hindi na masama. Natatawang saad ni Claudio. Tigilan mo ako, Claudio. Ang mahalaga sa akin ngayon ay ang kapatid ko. Wala nang iba pa. Naiintindihan mo? Give it a chance. Malay mo naman, hindi ba? Tinaas ni Freya ang gitnang daliri niya bago siya lumabas ng bahay ni Claudio. Naguguluhan siya ngunit ano naman ang pakialam niya kay Pierre na bigla na lang umamin sa kanya. Natawa na lang si Freya at nag-isip na magtungo sa isang bar. Whiskey, please. Here, ma'am. Nag-headbang si Freya habang naglalakad at hawak ang kanyang alak. Pasimple niyang hinanap si Pierre at hindi nga siya nagkamali na nandito ang hinahanap niya. Pasimple siyang sumandal at inabala ang sarili sa pag-inom ng alak. Freya, tawag ni Pierre sa kanya. Ngumisi si Freya at tiningnan si Pierre na nasa harapan niya. Gwapong-gwapo sa suot nitong polo at itim na pants. Maayos din ang buhok nito at amoy na amoy niya ang pabango. You're here. Anong ginagawa mo dito? This bar is mine. Ngumiti si Pierre. Talaga? Maganda ang ambience ng bar na to. Lagi ako nandito. Sabi ni Freya at inisang lagok ang alak. Bakit hindi kita nakikita? Sayang. Anyway, ikaw lang ba mag-isa? May nakikita ka bang kasama ko? Ngumisi si Pierre. Silly you. Come. Ipapakilala kita sa mga kaibigan ko. Walang nagawa si Freya nang dalhin siya nito sa kabilang table. VIP seat. Tiningnan niya ang mga kasama nito at 3 babae lang nandun at iba ay lalaki. Nanatiling seryoso ang mukha ni Freya at natigilan nang hawakan ni Pierre ang kanyang likod bilang alalay. Guys, this is Freya. Siya yung sinasabi ko sa inyo. Na-crush mo? Ngumisi si Ian. Napakurap si Pierre at nagtawa na ng mga kaibigan nito maliban kay Aya na nakasimangot kay Freya. Shut up, Ian. She will join us here. Wala ba siyang sariling table? Na kailangan niya pa dito? Tanong ni Aya. Aya, can you chill? Wala namang ginagawa sa'yo si Freya. What? Nagsabi lang naman ako ah. Isa pa siya ang dahilan kung bakit failed tayong makuha yung drug dealer na yon, no? Aya. Nagbabanta ang boses ni Pierre. Hinawakan ni Freya ang braso ni Pierre at napatingin sa kanya. Ngumisi lang ang dalaga at umiling. It's fine. Dumaan lang din naman ako dito. At hindi rin naman kita gusto makasama. Ngumiti ng matamis si Freya kay Aya. Selos ka? What? Gulat na tanong ni Aya. Natigilan naman si Pierre sa pang-aasar na ginawa ni Freya sa dalaga. Nanatili ang matamis ng ngiti ni Freya sa kanyang labi habang nakatingin kay Aya na nagulat.
Tumawa si Freya at binitawan ang braso ni Pierre. Just kidding. Anyways, nice meeting you. I have to go. Wait, Freya. Habol ni Pierre. Tumigil sa paglalakad si Freya at napatingin kay Pierre. Huminga ng malalim ang binata. You know, I'm interested in you, right? Bakit? Bakit ka interesado sa akin? Nataranta ng konti si Freya. I want to know you better. You're playing with me? Ngumiti si Freya at humarap kay Pierre. Isang beses lang tayo nagkita at eto ka ngayon. Gusto mo na ako agad? Bakit? Dahil nakita mo ako humawak ng baril at niligtas ka? No. Huminga ng malalim si Pierre. Hindi ko alam kung ba't ganito ang nararamdaman ko sa iyo, Freya. Pero may pakiramdam ako at kakaiba yon. Hindi ko yun maalis sa sistema at utak ko. I want to know you. Natigilan si Freya at bumilis na naman ang tibok ng puso niya. Hindi ito normal. Napalunok si Freya dahil hindi niya alam ang sasabihin niya. Gusto mo talaga ako? Napaka-straightforward mo naman. Natawa pa si Freya para bawiin ang tensyon sa pagitan nila. Kapag sinabi ko, sinabi ko. And I will prove that to you. Seryosong sabi ni Pierre. Tuluyan ang nawala ang isi sa labi ni Freya. Hindi mo ako kilala, Pierre. At ganun din ako sa'yo. Kaya napaka-imposible ng sinasabi mo. Then I will know you in my ways. Sagot naman ng binata. Ang kulit mo? Ngumiti lang si Pierre. I'm serious about this, Freya. Sa tingin mo ba, magsasayang pa ako ng oras? We're not too young to waste our time. Lumapit si Pierre at napaatras naman si Freya. I will lose the chance or take the risk. Yan lang ang pagpipilian ko. But I choose to take the risk with you, Freya. Mabilis na pinatay ni Freya ang mga ilaw at isa-isa niyang binuksan ang pinto. Napuno ng sigawan ng buong auction hall at hindi niya inalis ang tingin sa dalawang dalagang babae na binubugaw. Girls, labas! Sigaw ni Freya. Sino ka? You need to trust me. Wala na tayong oras. Kailangan na nating umalis. Mariin ang bawat salitang binibigkas niya. Kung ayaw niyo mabuhay dito, then I will leave. Hindi ko sasayangan ng oras. Sasama kami. Tumango si Freya at dahil mga mata lang ang nakikita sa kanya ay hindi siya makikilala. Agad silang dumaan sa likod ng auction hall at mabilis na binantayan ni Freya ang mga kalaban. Alam niyang maraming sindikato dito at hiling niya na sana hindi siya maabutan. Bilis! Tumakbo si Freya kasama ang mga babae. Takbong paatras ang ginagawa niya dahil baka maabutan sila. Huwag kayong lilingon. Habulin niyo! Sigaw naman ng lalaki sa hindi kalayuan. Kaagad na sumugod si Freya at mabilis na sinuntok sa panga ang lalaki. Agad niya namang sinipa sa tiyan ng isa pang lumapit sa kanya. Masyadong marami ang mga tauhan sa auction building. Kaya naman hindi madali. Suntok dito, suntok doon, at sipa doon ang eksena ni Freya. Go girls, run! Sigaw ni Freya. Lintik kang babae ka? Alam mo ba kung anong hirap ang ginawa namin para makuha mga yan? Wala akong pakialam. Kadiri kayong lahat. Nandidiri ako sa inyo. Natamaan si Freya sa braso ng bala ng baril. Kaya naman napaatras siya. Tumigil siya na ilang sandali at agad namang sumugod. Hilig niyang sumugod dahil sa galit na nararamdaman niya at sa galit na gustong lumabas. Bawat suntok ay talaga namang tumutunog ang buto ng mga kalaban ni Freya. Nasaan si Mr. Chu? Galit na tanong niya. Oh, siya pala hinahanap mo at nagawa mong guluhin ang event niya? Tumawa ang lalaki. Pinaglalaroan nito ang kutsilyo sa kanan nitong kamay. Ipakita mo sa akin yung boss mo. Utos ni Freya. Wala akong pakialam sa inyong lahat basta makita ko lang ang boss mo. Wait. Freya? Flora? Si Flora ba ang hinahanap mo? Nanlalaki ang mga mata ng lalaki. Natigilan si Freya dahil nalaman nito ang pangalan niya.
Kilala mo ang kapatid ko. Ngumisi ang lalaki. Patay na si Flora, matagal na siyang patay. Nagtagis ang panga ni Freya at mabilis na sumugod sa lalaki. Hindi niya man lang naisip na may mga tao pang dumating. Panay ang ilag ang ginawa ng lalaki at panay naman ang sugod ni Freya. Nasuntok niya sa mukha ang lalaki at galit niya itong sinipa. Hindi patay ang kapatid ko. Ilabas mo sa akin si Mr. Chu! Sigaw ni Freya at tinalunan ng dibdib ng lalaki na tumatawa lang. Patay na si Flora. Pinagsawaan ni Mr. Chu at wala na ring silbi pa. Pinagsawaan at walang, tumigil ka! Sigaw ni Freya. Akmang susugod siya nang may putok ng baril siyang narinig at kasabay nun ay ang pagsaksak sa kanya ng kutsilyo. Nanlaki ang mga mata ni Freya at magkasunod pa ang nangyari. Hindi mo kaya si Mr. Chu, Freya. Bulong ng lalaki sa kanya at mas diniinan pa ang kutsilyo. Hindi mo kami kaya, Freya. Walang-wala ka sa kakayahan naming lahat. Kaya huwag kang umasta na parang kaya mo kaming lahat. Napaluhod si Freya at nanatiling nakatitig sa lalaki. Iniisip niyang hindi papatay ang kapatid niya at mas lalo lamang lumamang ang galit na nararamdaman niya. Nakarinig siya ng sigawan at ilang putok ng baril. Ngumisi ang lalaki at agad na tumakbo. Freya! Sigaw ni Pierre. Flora! Tumulo ang luha sa mga mata ni Freya nang banggitin ang pangalan ng kapatid. Hindi ka papatay. Napapikit si Freya. Mabilis na binuhat ni Pierre si Freya papunta sa kotse. Agad niyang pinasok si Freya at mabilis na umalis doon at nagkataon nga naman na nasa pareho silang lugar. Mabilis na pinaandar ang kotse nila papunta sa mansyon ni Pierre. Tumawag na kami ng doktor. Sabi ni Ian. Put pressure on her stomach. Gawin mo na! Utos naman ni Chloe. Ilang sandali lang ay nakarating sila ng mansyon at agad na binuhat ni Pierre si Freya papasok sa loob. Nandoon na kaagad ang doktor at mabilis na inasikaso ang dalaga. Nag-aalala na napatingin si Pierre kay Freya at pakiramdam niya ay mababaliw siya. Paano nandun din siya? Tanong ni Ian. Hindi ko alam. Nagkataon na pamilyar ang suot niya. Sana hindi ako na-late. Tinapik ni Ian ang balikat ni Pierre. She will be okay, dude. Umupo ang binata sa sofa at agad na naging maayos ang lagay ni Freya. Huminga ng malalim si Pierre at agad na napatingin sa mga kasama niya. Sa tingin mo, iisa lang ang kalaban niya at kalaban natin? Tanong ni Renzo. Palagi tayo nagkakasalubong sa isang lugar, kaya posible. Kailangan natin siyang tanungin tungkol doon. At kung nagkataon ng lahat, may dahilan yun. Totoo. Sabi ni Ian. Isa pa? Imposible na may kailangan siya sa atin. Dahil lagi tayo nakikita sa isang lugar. Sino kaya ang hinahabol niya? Huminga ng malalim si Pierre. Hindi nagkataon ang pagpatay niya sa drug dealer. Pansin niyo ba? Kilala siya ng lalaki. Konektado silang dalawa. At gusto niyang paalisin ng lalaki. Bakit? May dahilan lahat ng ginagawa niya. Hindi basta-basta ngunit malalim na dahilan. Natahimik silang 10 at napatingin sa isa't isa. Unang kita pa lang ni Pierre kay Freya ay alam niya na may koneksyon sila. Hindi alam ni Pierre bakit gano'n na lang ang nararamdaman niya sa tuwing nandiyan ang dalaga. Does he love her? Huminga ng malalim si Pierre. So, she will stay here? Tanong ni Aya. Hahayaan mo magstay ang babaeng yan dito sa hideout natin? Paano kung sundan siya dito ng mga kalaban? Hindi natin siya kilala. Pierre, at baka kung anong gawin niya sa atin. She will stay here, Aya. I trust her. Seryosong sabi ni Pierre. Tiningnan niya lahat ng kasama. Mananatili dito si Freya. Umirap si Aya at inis na umalis at pumunta sa kusina. Napailing naman ang ibang kasama ni Pierre, ngunit baliwala lahat yun sa kanya. I will talk to her when she's awake. May kailangan din ako itanong sa kanya. Sabi ni Pierre.
Alam kong alam niya ang sagot sa mga tanong ko. Nagising si Freya na masakit ang buo niyang katawan. Tiningnan niya ang paligid at nakitang nasa ibang kwarto siya, kaya mabilis siyang kinabahan. Ngunit na makita si Pierre, nakahinga siya ng maluwag. Nasaan ako? In my house. Kalmadong saad ng binata. Nagdala ako ng tubig at ng pagkain mo. Sabi ng doktor, hindi naman ganun kalalim ang tama ng kutsilyo sa'yo. Ngunit kailangan niyang tahiin, mabuti na lang. Kumpleto ang gamit namin dito. Napatingin si Freya sa paligid. May sariling hospital ang kwarto mo? Natawa si Pierre at tinignan ang bawat kanto ng kanilang hospital room. It was Ruiz's idea. Sinabi niya na kakailanganin namin ng bagay na to kaya gumawa siya ng kwarto na may medical equipment at iba pang medical-related machines. Tumango si Freya at dahan-dahang umupo. Halos wala siyang maalala sa nangyari. Ngunit unang pumasok sa isip niya ang kapatid niya, kaya bumalatay sa kanya mukha ang pag-aalala. Pwede ba tayo mag-usap? Biglang tanong ni Pierre. Tungkol saan? Gusto ko lang malaman kung bakit nandun ka sa auction at ano ginagawa mo doon. Kalmadong tanong ng binata. Nagkataon kasi na nandun din kami para sa isang tao na gusto naming mahuli. Okay lang ba kung pag-usapan natin? Napalunok si Freya at napatingin sa kanyang daliri. I was there for Mr. Chu. Kailangan ko makita ang lalaking yun dahil alam ko at naniniwala ako na hawak niya ang kapatid ko. At gusto kong iligtas sa mga babae laban sa kanya. Sa mga kababuyang ginagawa niya. We are looking for the same person. Natigilan si Freya at nagangat ng tingin. Hinahabol din namin si Mr. Chu at siya ang target na utos sa amin ng gobyerno. Hindi nga lang namin siya mahabol dahil napakalaki ng sakop niya at maging ang mga galamay niya dito sa Pilipinas. Ano? Natitigilang tanong ni Freya. Hindi nagkataon ng mga araw na nagkikita tayong dalawa? Tumango si Pierre habang nakakunot ang kanyang noo. Isa si Mr. Chu sa mga misyon na pinapagawa sa amin. Dahil marami na rin siyang nabiktima ng mga kababaihan, lalo na't mga asawa at anak na nasa itaas. Kaya nagtataka ako, bakit kilala mo ang drug dealer na yon? At nang makilala kanya pinatay mo. Ibig sabihin, isang tao lang ang hinahabol at kalaban nating dalawa, Freya. Natigilan si Freya at maski siya hindi makapaniwala na ganun nga nangyayari. Buong akala niya sinusundan lang siya nito. Lalong-lalo na ni Pierre, ngunit sa bandang huli, iisa lang pala ang hinahabol nila. We're working under the government. Pumapatay kami ng mga tao na may atraso sa kanila kapalit ng pera. Lahat kami ay galing sa orphanage, at ang iba naman ay naghihiganti sa mga may atraso sa kanila, kaya kami nagkasundo. Pagkukwento ni Pierre. Now it makes sense kung bakit nandun ka kapag nandun din kami. At nandun kami kapag nandun ka naman sa lugar na yon. Pero anong dahilan? Hawak nila si Flora. Galit ang boses ni Freya at masama ang tingin sa kanyang mga kamay. Ang pagkakamali lang nila, hindi nila agad ako napatay. Dahil nalaman ko agad ang plano nila sa amin. Noon, pagkatapos kaming pabayaan ng mga magulang namin. Flora was alone in that house. Dahil nauna akong lumabas. Dahil nangako ako na babalik ako but I failed to save her. Natigilan si Pierre at mas lalo lamang nag-alab ang galit sa puso ni Pierre sa walang hiyang matandang yon. Huminga ng malalim ang binata at hinawakan ang kamay ni Freya na natigilan at napatingin sa kanya. I will help you. Sabay nating huhulihin ang matandang yon at sabay nating ililigtas ang kapatid mo. Trust me. Ngumiti pa si Pierre at hinigpitan ng hawak sa kamay ni Freya. Sa araw na yun, inalagaan siya ni Pierre at hindi man lang siya kumilos. Pakiramdam niya ngayon? First time na merong mag-alaga sa kanya. At ngayon niya lang naramdaman na may mga tao palang concerned sa kanya. Nang maiwan mag-isa, dahan-dahan na bumangon si Freya at lumabas ng kwarto. Medyo okay na ang pakiramdam niya kaya naman kaya niya nang maglakad.
Oh, Freya! Gulat na tawag ni Ian. Okay ka na ba? Wala dito si Pierre at may inaasikaso. I'm fine, thanks. Wala yon, trabaho lang. Kumain ka na ba? Nagluto. Nakakalakad ka naman na pala. Biglang pumasok sa kusina si Aya na masama ang tingin sa kanya. Now that you're fine, you can leave. Aya! Iritadong sabi ni Ian. Ano ba sinasabi mo? Umirap si Aya. Hindi natin siya kilala, Ian. Malay ba natin na spy ang babaeng yun, di ba? Hindi natin mabasa ang iniisip niya. At nag-aalala lang naman ako sa kaligtasan natin lahat. At kaya magaling na siya, she can go home. Pierre said that she will stay here, kaya please. It's fine. Aalis na rin naman ako bukas na umaga. Bigyan mo lang ako ng oras para magpahinga. Naiintindihan ko naman ang punto mo. Kaya okay lang sa akin ang mga sinasabi mo. Mabilis na umalis dun si Freya at agad na pumunta sa living room. At naabutan na nagmi-meeting silang lahat. Naagaw ng pansin ni Freya ang litrato ni Mr. Chu. You're finding him? Tanong ni Freya. Ah, yes. Do you know him? Tanong ni Chloe. Tumango si Freya at lahat sila'y natigilan. Tiningnan ni Freya ang iba pang pictures at tama nga siya. Lahat ng galamay ni Mr. Chu ay iniisa-isa nila Pierre. Maging sila kilala ko din. How? Tanong ni Ruiz. Posible ba na iisa lang ang hinahanap natin? Huminga ng malalim si Freya dahil mukhang si Pierre at ang grupo nito makakatulong sa kanya. Nakauwi na si Mr. Chu sa Pilipinas at 2 sa 8 niyang galamay ay patay. Patay na. At ang isa pa sa 8 ay hawak namin. Pero hindi pa namin napapakanta dahil matigas at ayaw magsalita. Ang 5 sa kanila patuloy na nagtatrabaho kay Mr. Chu. Kaya posibleng sila ang nag-handle ng auction events. Namamangha namang napatingin ang mga kasama ni Pierre kay Freya at nakangisi namang siniko ni Ian si Aya na umirap. Tinuro ni Freya ang isang eroplano at maging ang barko kaya naman napatingin dun sila Renzo. Ang eroplano at ang barko na yan, ang daan nila para makapunta sa iba't ibang bansa. Dala ang mga batang binibenta nila at ang mga babaeng dalaga. Hindi pa namin mahanap ang eroplano. Ngunit ang barko, nanatiling nakatago. Ayan lang ang nalalaman ko. Wow! Sabi ni Chloe. Literal na wow. Natatawang saad ni Ruiz. Hindi na natin kailangan pang maghalungkat kung saan-saan dahil nandito si Freya. Napakamot naman ang ulo si Freya at sakto namang dumating si Pierre na may dalang pagkain. Napakurap naman si Freya na hawakan siya nito. Bakit ka nandito? Hindi ba dapat nagpapahinga ka? Bakas ang pag-aalala sa mga mata nito. Napakurap-kurap naman si Freya. Okay naman ang lagay ko. Maayos na yung paglalakad ko. Kahit na, baka mabinat ka or whatever. Kunot na kunot ang noo ni Pierre. Pierre, mariing tawag ni Freya. Natigilan naman ang binata at napatingin sa kanyang mga kasama na sabay-sabay na nag-iwas ng tingin. Napalunok si Pierre at tumikhim. You should rest. Ngumiti si Freya at natawa. Aalis na rin ako bukas. May kailangan akong puntahan. Naglakad si Freya papunta sa kusina. Hindi ako mapakali. Pakiramdam ko malapit lang sa akin si Flora. Nararamdaman ko yun ngayon. We need a plan, Freya. Hindi tayo pwedeng sumugo dahil maraming tauhan si Mr. Chu. At hindi malabo na alam niya na hinahanap mo siya. Paliwanag ng binata. Yun nga ang gusto ko, Pierre. Ang hinahanap ako. Natawa si Freya at napatitig kay Pierre na naghahanda ng pagkain. Naalala niya ang sinabi ni Claudio kaya umayo siya ng upo. Ikaw, hindi mo ba hinahanap ang kapatid mo? Natigilan si Pierre. Ba't ko naman siya hahanapin? Siya na mismo ang nag-iwan sa akin sa orphanage. Tumawa si Pierre at tiningnan si Freya. Paano mo nalaman na may kapatid ako? Ngumiti naman ang dalaga.
Hula ko lang. Ngayon pa lang, gusto na agad ni Freya na suntukin si Claudio sa maling desisyon nito. Pero malay natin, concern lang siya sa pagkatao mo at kaligtasan mo, o baka naman gusto niya lang na magkaroon ka ng bago at masayang buhay. Natawa si Pierre sa sinabi niya. Hindi yun sapat na dahilan, Freya, at never magiging sapat na rason yun para iwan niya ako. Huminga ng malalim si Freya at sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang kamay ni Pierre. Nandito ako. Natigilan ng binata at napalunok dahil kitang-kita niya ang sinseridad sa mga mata ng dalaga. At bagaman seryoso at malamig ang mga mata, mababakas pa rin ang pag-aalala. Hindi mo kailangan mag-isa. Bumuntong hininga si Freya dahil alam niya ang pakiramdam na mawalay sa kapatid. Pwede mo ako maging ate. Freya? Nanlaki ang mga mata ni Pierre at napabitaw sa kamay nito na nasa ibabaw ng kamay niya. What the heck? Natawa naman ang dalaga. O bakit? 1 taon lang ang agwat ko sa'yo at pwede mo na ako maging ate. You're crazy. Naiiling na sabi ni Pierre. Akala ko naman ay seryoso ka na. Hindi mo inaasahan, no? Ganyan din ako nung sinabi mo na gusto mo ako eh. Nakangising sabi ni Freya at kumagat sa donut na dala nito. Seryoso naman ako ng mga oras na yon. Kung alam mo lang ang mga tumatakbo sa isip ko ng mga oras na yon, baka mabigla ka. Ngumisi naman si Pierre. Napailing na lang si Freya at wala sa sariling napangiti sa pang-aasar na ginawa niya sa binata. Hindi man pala salita, ngunit nararamdaman niya na seryoso at sincero si Pierre sa kanya, ngunit hindi pa kasi ito ang tamang oras. Hanggat hindi pa niya tapos ang misyon niya, wala munang oo para kay Pierre. At sana maintindihan nito na pinag-aaralan pa niya ang salitang pagmamahal. Hello, my dear Freya? Kusang natigilan si Freya nang marinig ang boses ng pamilyar na tao. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang cellphone nang marinig pa ang malakas na tawa ni Mr. Chu sa kabilang linya, na maging siya ay nangilabot. Mr. Chu, malamig na tawag ni Freya. Buhay ka pa pala, iha? Tumawa naman ang matanda. Balita ko hinahanap mo raw ako, at nabalitaan ko na hinahanap mo rin ang kapatid mo. Nagtagis ang panga ni Freya. Kaya ka ba tumawag para magyabang sa akin? Oo, matagal na kitang hinahanap. At hindi imposible na hawak mo nga ang kapatid ko. Tama nga mga tauhan ko sa iyo, Freya. Magaling kang makipaglaban at malakas ang koneksyon mo sa pinakamagaling na mafia ng Russia. Seryoso ang boses ni Mr. Chu at nangunot naman ang noo ni Freya. At alam ko rin na hinahanap mo si Flora. Kaya nga nagawa mong patayin ang mga pinagkakatiwalaan kong tao. Natawa si Freya at pumunta sa veranda ng kanyang kwarto. Bakit hindi mo ako tapatin ngayon, Mr. Chu? Natatakot ka ba magpakita sa akin? At harapin ako? Na kailangan ko pang isa-isahin ang mga tauhan mo o baka naman natatakot ka na mapatay ko kayong lahat? Lalong-lalo ka na. Sa tingin mo nasisindak mo ako sa ganyan mo, Freya? Bakas ang iritasyon sa boses ni Mr. Chu. Bakit? Natatakot ka sa katotohanan, Mr. Chu? Na kaya ko kayong lahat ng mag-isa? Mayabang nang umiti si Freya. Hindi sumagot si Mr. Chu at ilang sandali ng katahimikan ang nangyari. Bago umalingaw ang malakas na iyak sa kabilang linya. Dahilan para matigilan si Freya. Ate! Flora? Bulat na napatakip ng bibig si Freya nang marinig ang boses ng kanyang kapatid. Flora! Ate! Ate, tulong! Ate, tulong! Napapasigaw si Flora at ilang kalabog ang narinig ni Freya sa kabilang linya. Mr. Chu! Huwag mo sasaktan ang kapatid ko! Ano, Freya? Sa tingin mo ba? Maaabutan mo pang buhay ang kapatid mo? Ngayong nalalabi na lang ang oras niya? Walang iya ka? Nasaan ka ngayon? Nasaan ang kapatid ko? Tayo ang magtuos, Mr. Chu, papatayin kitang tarantado ka? Halos marinig na sa labas ang boses ni Freya sa lakas ng boses niya.
Tumawa si Mr. Chu. 10:00 ng gabi. Isisend ko ang address. Siguraduhin mo lang na ikaw lang mag-isa ang pupunta dahil kung hindi. Natigilan si Freya nang marinig muli ang sigaw ng kanyang kapatid. Wala ka nang makikitang Flora. Huminga ng malalim ang dalaga at mabilis na tiningnan si Claudio na tumango. Kaagad na nagsuot ng hoodie si Claudio at Freya at agad lumabas. Gamit ni Freya ang kaparehong kotse ni Claudio at mabilis silang umalis. Alam niya na papasundan siya ni Mr. Chu, kaya naman sinama niya si Claudio. Pupunta ako kay Pierre. Kailangan ko ng backup. Seryosong sad ni Freya. Okay, lilinisin ko ang daan para sa'yo. May sumusunod sa atin. Ako nang bahala dito. Sagot naman ni Claudio. Mabilis ang takbo ng kotse ni Freya papunta sa mansyon ni Pierre. Ilang oras na lang ang nalalabi kaya naman kailangan niyang bilisan. Nang makarating, hindi na pinarada pa ng maayos ni Freya ang kotse at agad nang nag-doorbell. Freya? Gulat na saad ni Chloe nang buksan ang gate. Nasaan si Pierre? Nasa loob. Binuksan ni Chloe ng malawak ang pinto. Dire-diretso ang lakad ni Freya, kaya naman naudlot ang tawanan nilang lahat na makita siya. Napatayo si Pierre at napatingin kay Freya na namumula ang mga mata dahil sa labis na pagpipigil ng emosyon. Freya! Suminghap ang dalaga. Kailangan ko ng tulong mo, Pierre. Buhay ni Flora ang kapalit. Buhay ang kapatid ko. Hawak siya ni Mr. Chu. At kapag hindi ko pa binilisan, mawawala sa akin ang kapatid ko. Kailangan ko maunahan si Mr. Chu at kailangan ko maabutan ng kapatid ko, Pierre. Si Flora na lang ang meron ako. Please, nagmamakaawa ako. Freya! Hinawakan ni Pierre ang magkabilang braso ni Freya at inalog ito. Hindi mo kailangan magmakaawa dahil tutulungan kita. Actually, kahit hindi mo sabihin, gagawin ko pa rin tulungan ka. You need to calm down. Inabot ni Ian ang baso ng tubig na agad namang tinanggap ni Freya. Umupo ang dalaga sa sofa at agad na idinitalya ang lugar. Tumango-tango si Pierre dahil alam niya ang lugar dahil nag-spy sila doon para malaman ng pasikot-sikot kung sakali man na maabutan nila si Mr. Chu. Ruiz, ikaw ang magiging CCTV namin sa lugar. Kami ni Ian sa himpapawid para malaman ang galaw nilang lahat. The rest susugod kasama si Freya. Ito ang huling pagkakataon natin para makuha si Mr. Chu at ipagiganti ang mga tao ginawa niya na masama. Okay, sige. Wala tayo ititira ng buhay. Tiningnan nito si Freya. Huwag kang mag-alala, kasama mo kami dito. Tumango naman ang dalaga at napangiti. Maraming salamat. Nangangako din ako na hindi matatapos ang araw na to, na hindi natin hawak ang matandang yun. At hindi tayo aalis doon na kulang. Kumpleto tayo pupunta, kumpleto din tayo babalik sa mansyon na to. Sa araw nga na yun, sabay-sabay silang naghanda. Nagsuot sila ng bulletproof vest protection para sa tama ng baril. Nilagyan ni Freya ng maraming bala ang kanyang baril at nagdala ng kutsilyo. At habang ginagawa ang bagay na yon, napatingin siya kay Pierre na nakatitig sa kanya. Bakit? Tanong ni Freya. Bumuntong hininga si Pierre. Pangako mo sa akin na hindi ka masusugatan o matatamaan ng kahit na ano. Freya, mangako ka sa akin na babalik ka ng buhay. Ngumisi si Freya at hinawakan ang braso ni Pierre. Nandyan ka naman para protektahan ako. Lumapit si Freya at hinalikan sa labi ang binata na bahagya pang nagulat. Pagkatapos nito, pwede na tayo magsama at makilala ang isa't isa. Pangako, babalik ako ng buo at ligtas. Dahil pagkatapos ito tayong dalawa naman. Napasinghap si Pierre at agad na hinila si Freya at mabilis na hinalikan ng labi ng dalaga. Nagdikit ang kanilang noo at napangiti sa isa't isa. We will protect each other. Kaya natin to, Freya. Nakarating sila Freya sa isang abandonadong lugar malapit sa dagat. Pinagmasdan ni Freya ang lugar at talagang tahimik at walang tao maliban na lang kay Mr. Chu na naghihintay kasama ng mga tauhan nito. Tumigil si Freya at tinitigan ng matanda na nakangisi at kalmado. Freya!
Natatawang sigaw ni Mr. Chu at ngumisi. Nasaan si Flora? Ilabas mo ang kapatid ko. Bakit di muna tayo maglaro, Freya? Gusto mo ba yon? Ako gusto ko. Ngumiti si Mr. Chu at nanatili ang dalawang kamay sa likod. Nagtagis ang bagang ni Freya at huminga ng malalim. Lumapit si Mr. Chu at agad na lumabas ang mga tauhan nito na may mga ngiti sa labi. Kaya nanliit ang mga mata ni Freya nang matandaan ang mga mukha ng lalaking nasa harapan niya. Kapag nasugatan mo ni isa sa kanila, ilalabas ko ang kapatid mo. At kapag natalo ka naman nila, isang nakakarinding ingay ang nangibabaw. Doon, nakita ni Freya ang kanyang kapatid na nasa isang kulungan at nakalutang. Nanlaki ang mga mata ni Freya. Kawawa ang kapatid mo. Ngumiti si Freya. Bakit di pa natin simulan? Mayabang ka talaga pero sige, simulan na natin. Unang sumugod sa kanyang dalawa, kaya naman panay ang ilag niya. Bawat suntok at damba ni Freya, napakalakas na animoy parang bakal ang kamao na tumatama sa mukha ng dalawang lalaki. Umilag si Freya at malakas na sinipa sa likod ng lalaki at hinablot ang braso ng lalaki dahilan para tumilapon ito sa dagat. Hindi man lang ako pinagpapawisan? Natatawang tanong ni Freya. Sa tingin mo ba sila lang? Ngumisi si Mr. Chu at nagawa pang uminom ng kape habang nakaupo sa kanyang silya. Natigilan si Freya nang makita ang kumpol ng mga tauhan ni Mr. Chu na naglalakad papunta sa kanya. Ngumisi siya at siya pa mismo ang sumugod at agad inunahan ng mga lalaking gusto siyang patayin. Ang paningin ni Freya ay nasa kanyang kapatid na mas nakadaragdag ng galit sa kanyang puso. Kaya naman bawat suntok ni Freya ay naghahatid ng kakaibang sakit sa katawan ng sino man ang maabutan ng kamao niya. Freya, marami sa likod. They will attack you from behind. Sabi ni Pierre sa earpiece na suot niya. Kami nang bahala. Tumango si Freya at napaatras siya ng tamaan ng kanyang tiyan. Galit niyang tiningnan yon at agad na sumigaw para sumugod. Mabilis ang bawat atake niya na hindi magawang sundan ng kanyang mga kalaban. Nakita niya si Mr. Chu na may kausap, kaya naman agad niyang binilisan ang kanyang kilos para makuha ang kapatid niya. Freya, sinabi ko mag-isa ka lang, di ba? Ba't may mga kasama ka? Tanong ni Chu at napailing. Hinawakan nito ang remote control na kumukonekta sa kanyang kapatid. Gusto mo talagang mamatay dito ang kapatid mo, no? Tigilan mo na ang paglalaro mo, Mr. Chu. Hindi ako natutuwa na mas lalo mong pinapatagal ang sitwasyon. Itiwan mo ang kapatid ko at ako ang harapin mo. Hindi ka marunong tumupad sa usapan. Kaya bye-bye ka na lang kay Flora. Ngumisi ang matanda at nangaasar. Flora! Mabilis na napaluhod si Freya nang tamaan ng kanyang hita. Sinubukan niyang tumayo, ngunit nakaramdam na ng pagod ang kanyang katawan at ang panlalamig ng buo niyang katawan dahil sa hangin. Kinuha ni Freya ang kanyang kutsilyo at mabilis na tumayo para sumugod, ngunit masyadong madami. Masyadong masakit at mahapdi ang bawat tama ng kutsilyo sa kanyang katawan. Freya! Sigaw nila Aya. Nanlaki ang mga mata ni Freya nang sumugod ang mga kasama ni Pierre. Isa-isa silang tumakbo. Hindi alintana ang sitwasyon. Huminga ng malalim si Freya nang hawakan siya ni Chloe at tinulungang tumayo. Isa-isa nang nawawala ang mga kalaban nila dahil seryoso at galit na si Pierre mula sa itaas. Pierre is moving. Kami nang bahala dito. Ikaw nang bahala sa lalaking yon. Tinuro ni Chloe si Mr. Chu at ngumiti kay Freya. Go move, Freya. Kami nang bahala dito. Salamat. Tumango si Freya. Mabilis tumakbo si Freya kahit napaika-ika ang kanyang paa. Mabilis niyang sinugod si Mr. Chu na agad na nakapagpatayo sa matanda at sumugod pabalik. Nagpalitan silang dalawa ng bawat suntok at atake na pareho namang sinusuklian ang lakas at abilidad ng bawat isa. Walang nagpapatalo dahil parehong palaban. Walang gustong sumuko dahil parehong may pinaglalaban.
Sumuko ka na, Mr. Chu. Hinding-hindi mo ako mapapasuko ng ganun-ganun lang, Freya. Ngumisi si Freya. Kung ayaw mong napaigtad si Freya nang may kung anong tumusok sa kanya, dahilan para mapaluhod siya sa sakit. Sinabunutan siya ni Mr. Chu, dahilan para magkatinginan silang dalawa. Hindi ka pa rin natuto. Napailing si Mr. Chu at tiningnan si Freya. Kaya ka iniwan ng mga magulang mo. Dahil wala kang pinapakinggan kundi ang sarili mo na nagawa mong iwan ang nag-iisa mong kapatid. Shut up! Mariin na sabi ni Freya. Hindi mo naman talaga minahal ang kapatid mo. At kahit saang anggulo na isahan kita. Nagyayabang ang boses ni Mr. Chu. Tiniktigan ni Freya si Mr. Chu at malakas na tumawa. Dahilan para mawala ang nagyayabang ng ngisi ni Chu. Halos mapalo ni Freya ang sahig dahil sa nakakatawang isipin na naisahan niya talaga si Mr. Chu. Checkmate. Mabilis na tumayo si Freya at agad na sinipa si Mr. Chu. At agad niyang kinalabit sa pantalon nito ang hook. Marami tayo lamang sa isa't isa, pero tinuro ni Freya ang kanyang sentido. Wala ka nito. Anong? Gulat na napatingin si Mr. Chu nang makitang wala na si Flora sa kulungan. Napalitan niyo na isang container. Sa sobrang abala mo, hindi mo napansin na may tauhan kang kasapi namin. Napatingin si Freya kay Claudio na binaba ang suot nitong hoodie at ngumisi sa kanya at tinutok ang baril sa ulo ni Mr. Chu na ngayon ay nanlalaki ang mga mata. Hindi mo ako naisahan, Mr. Chu. Dahil ikaw ang naisahan ko. Tinaas ni Freya ang baril at tinutok. Batas na ang bahala sa iyo, Mr. Chu. Maya-maya lang ay naglakad si Pierre at agad na hinila si Mr. Chu at agad silang napaatras. Napapikit si Freya nang magtugma ang plano nilang lahat. Napatingin si Freya sa kanyang kapatid na kasama si Aya. Ngumiti si Flora at mabilis na tumakbo patungo sa kanya. Ate! Nakangiting sabi ni Flora. Nangilid ang luha sa mga mata ni Freya at niyakap ang nakababatang kapatid. Tapos na, Flora. Malaya na tayo. Niyakap niya ang kapatid at napatingin kay Pierre na nakatitig sa kanya at ngumiti. Thank you. Aniya sa binata at ngumiti. Pagkalipas ng ilang taon, true to her words, masayang nagsama sila Freya at Pierre at kinasal din sa loob ng maraming taon na magkasama sila. Katulad ng kanilang pinag-usapan, kinilala nila ang isa't isa sa mga nakalipas na taon bago sila nag-settle down at nagpakasal. Sa mga nakalipas na taon ay hindi lang si Pierre ang mas gumandang trabaho. Maging si Freya at Flora ay nagtayo ng kanilang negosyo. Baby, be careful. Reklamo ni Pierre sa kanyang buntis na asawa. Kaya ko, Pierre, huwag kang overacting dyan. Natatawang sabi ni Freya at agad niligpit ang map. Kahit na, kailangan mo pa rin mag-ingat lalo na't buntis ka. I'm just worried. Sabi ni Pierre habang sinusundan ng asawa. Sa mga nakalipas na taon, hindi lang pagpapakasal ang ginawa nila, kundi nagtayo din sila ng sariling agency, katulad ng pangarap ni Freya. Sa mga nakalipas na taon, nagkakilala si Claudio at Pierre bilang magkapatid at napag-usapan din ng mga bagay-bagay na matagal nang nakatago. Masayang-masaya si Pierre na natagpuan niya ang kanyang kapatid na siyang gumagawa pala ng himala sa kanilang misyon. Pierre, I'm fine. Hindi mo kailangan mag-worry kasi malakas pa ako at kaya ko pa magbuhat. Nakangising sabi ni Freya. Bumuntong hininga ang lalaki. Freya. Natawa naman ang dalaga at lumapit sa asawa at naglalambing na yumakap. Fine. I'm sorry. Hindi na ako magbubuhat. Niyakap ni Pierre ang asawa. Nag-aalala lang naman ako para sa anak natin. And I can't lose your kid. Makinig ka sa akin, Freya. Hindi mo kailangan magtrabaho, okay? Nandito na naman ako
At may trabaho naman tayong dalawa na hindi mo kailangan magbuhat o tumulong dito sa bake shop. I know, I'm sorry na nga. Naiintindihan ni Freya ang mga sinasabi nito. Ngunit siya lang naman ang may matigas na ulo at pasaway. Sa mga nakalipas na taon, ay masayang masaya si Freya. Kakaiba ang sayang nararamdaman niya sa tuwing makikita niya ang kapatid na masaya ulit sa ginagawa nito at sa mga bagay na nakakapagpasaya sa kanilang dalawa. Thank you, ate. Para saan? Akala ko talaga hindi mo na ako babalikan. Akala ko talaga may iwan na ako sa bahay na yun. Bumuntong hininga si Freya at tinapik ang likod ng kapatid. Natagalan ako, ngunit hindi ako tumigil na hanapin ka. I was so desperate to find you. Niyakap niya ang kanyang nakababatang kapatid. Masaya ako makita kang masaya sa mga bagay na ginagawa mo ngayon. Kalimutan na natin ang nakaraan, okay? Ang mahalaga sa ngayon, hindi na tayo magkakalayo pa. Ngumiti si Flora at tumangutango. Hindi na talaga, ate. Ikaw pa magpapangalan sa anak ko, di ba? Muling tumawa si Flora. Oo naman. Napangiti si Freya at bumuntong hininga. Buong araw, nakaupo lang si Freya at pinapanood ang asawa na abala sa kanyang laptop. Napangiti si Freya at napatitig sa veranda at sa buwan na nasa langit. Sa mga nakalipas na taon, ay hindi niya lubos akalain na may mas gaganda pa pala sa buhay niya. Na mabibigyan ng kulay ang madilim niyang mundo at magkakaroon ng pagmamahal ang kanyang puso. Anong iniisip mo? Tanong ni Pierre at hinalikan ng balikat ng asawa. Wala naman. Masaya lang ako na sa loob ng maraming taon. Napakikipaglaban sa mga sindikato ngayon. Tahimik na ilagay ko. Nasawa ko ng pinakamagaling na hitman. Natawa naman si Pierre. May kailangan ka, no? Tumawa rin si Freya. Kiss. Natawa si Freya at napailing na niyakap ang asawa. Napapikit si Freya nang haplosin nito ang kanyang buhok. Hinaplos ni Pierre ang balikat ng asawa at napapikit dahil sa kapayapaan na nararamdaman. Mahal na mahal kita, Pierre. Bulong ni Freya. Napangiti si Pierre at hinalikan ang ulo ni Freya. Mahal na mahal kita. Higit pa sa buhay na meron ako. Freya smiled and closed her eyes, feeling the satisfaction and fulfillment. Na sa wakas, may tahanan na siyang uuwian at may tao na siyang kailangang hintayin sa paglipas ng gabi at makakasama niya ito sa habang buhay. The end. Thank you for listening to our Wonderful Stories Daily. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aming main channel na Rendell Tagalog Love Stories. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy kami sa pagbibigay ng mga kwentong kinagigiliwan ng nakararami. At kung nais nyo na iba pang kwento, magtungo lang sa isa pa naming channel na The Rendell Stories Audiobook. Don't forget to subscribe at sama-sama tayong ma-entertain, kiligin, at makisaya. Maraming salamat po.